Hi guys, ito po si Master Ang. Today, pag-usapan po natin ang Ghost Month para sa 2025. Ngayon, magsisimula ang Ghost Month sa August 23. Yun po kasi ang July 1st sa Chinese calendar. At magtatapos ang Ghost Month sa September 21. Yun po ang katapusan ng buwan ng Chinese calendar. At kailan naman po ang celebration ng Ghost Month? Ito po ay September 6. Yun po kasi ang July 15 sa Chinese calendar. Yan po ang Ghost Month ng Chinese sa taong 2025. Ano bang ibig sabihin ng Ghost Month? Pagdating sa ikapitong buwan ng Chinese lunar calendar, ang pinto ng impyerno ay binubuksan. Pinalalaya natin yung mga ghosts o yung mga kaluluwa para maghanap ng mga pagkain. Or di kaya may paniniwala na ang mga ghosts kapag pinalalaya, eto na po, sila po ay magbabalik sa lupa para po maghasik ng lagim o guluhin ang mga pag-iisip ng mga tao. Kapag mahina ka na tao at puno ka ng negative at madali kang mabubulungan ng mga ghosts, yun ang magiging problema. Kaya ang hinihiling ko po sa mga tao, pagdating po ng Ghost Month, dapat po tayo mga tao ay nag-iingat at dapat din po nagdadasal. Parati tayong magdasal. Alam ko na hindi lahat ng mga tao ay naniniwala sa Ghost Month, sa kultura ng Chinese. Alam ko, hindi lahat. Pero wala naman pong masama kung maniniwala po kayo. Kasi marami naman po napatunayan na pag tuwing Ghost Month, marami pong nangyayaring hindi maganda. Hindi lang po napapansin ng mga tao. Lalo na kung hindi naman po kayo naniniwala sa mga ganitong paniniwala. Kaya mahirap po na ipilit sa lahat ng mga tao na maniwala po kayo sa mga ganitong paniniwala. Pero wala rin naman pong masama kung sasabihin ko po sa inyo na mag-ingat po kayo. Kaya dapat po tayong mga tao maging madasalin at iwasan po natin na gumawa ng mga gulo. Yung mga chismosa, yung mga inggitera, yung mga taong walang magawa, yung masyado ka ng toxic sa kapwa mo, iwasan mo po yan sa loob ng Ghost Month. Magpahinga ka muna. Kasi hindi biro kapag nasa loob tayo ng Ghost Month. Yung pagiging toxic, alam po natin kung anong ibig sabihin ng pagiging toxic. Maraming klase kasi ang pagiging toxic. Kayo na pong bahala umintindi kung ano bang ibig ko sabihin sa pagiging toxic. Kaya lang po, pinag-iingat ko lang po kayo. Pinag-iingat ko kayo na sana walang masamang mangyari sa inyo sa loob ng Ghost Month. Ngayon, kung maniniwala po kayo, maraming salamat. Pero kung hindi po kayo naniniwala, okay lang po. Ngayon, pag-usapan po natin ano-ano mga bawal kapag nasa loob tayo ng Ghost Month. Okay, hanggang maaari mag-ingat po tayo sa paglalakbay. Paglalabas po tayo ng bahay, kahit papasok tayo sa trabaho, mag-ingat po tayo sa pagtawid, sa pagsakay, ingat lang po. Ngayon, kapag tayo po ay mangingibang bansa, sa Chinese o sa Punsoy, hanggang maaari, pinapayo namin sa lahat ng mga tao na ipagpaliban muna. Ipagpaliban hanggang hindi natatapos ang Ghost Month. Pero kung gusto nyo, wala naman po kami magagawa. Pwede naman po ninyong gawin kung anong gusto nyong gawin. Pero hanggang maaari po, iiwasan po natin. Lalo na po sa mga naniniwala sa amin. Ngayon, pagdating po sa paglipat ng bahay, huwag tayong lilipat ng bahay kapag nasa loob tayo ng Ghost Month.
Kasi po, hindi po maganda kapag lumilipat po tayo ng bahay pag nasa loob tayo ng ghost month. Ngayon, mag-o-open po kayo ng business. Hindi rin. Huwag tayo mag-open ng business kapag nasa loob tayo ng ghost month. Ipagpaliban nyo muna. Hintayin nyo muna matapos ang ghost month bago kayo mag-open ng business. At kung sakasakali mag-o-open po kayo ng savings account. Hanggang maaari, huwag muna kayo mag-o-open ng savings account kapag nasa loob kayo ng ghost month. Pangit. Kasi tatatak sa history kung kailan ka nag-open ng account. Nag-open ka ng account sa loob ng ghost month. So, hindi maganda. Hanggang maaari din po, wag po kayong pipirma ng kahit anong kontrata na nasa loob ka ng ghost month. Kahit anong klaseng kontrata. Wag. Kasi tatatak din ang history kung kailan mo pinirmahan yung kontrata na yan. So, malamang baka maraming negative na mangyari. Ngayon, hanggang maaari, sa lahat ng mga tao, mag-ingat din tayo kapag nasa loob tayo ng ghost month. Pagka may mga tao na nag-o-offer sa inyo ng mga kung anong mga investment o kung ano man yung mga ino-offer nila, huwag muna tayong tatanggap ng mga kung anong offer. Ipagpaliban muna natin. Huwag mo nyo tatanggapin hanggang maaari. Pagpasensyahan nyo na po ang boses ko kasi medyo minamalat po ko. Kaya lang po, kailangan ko pong gumawa ng ganitong video para sa darating na ghost month. Para yung mga tao mag-ingat. Ngayon, balikan po natin itong topic natin. No? So hanggang maaari, huwag muna tayong tatanggap ng kahit anong offer. Kahit ano pa. Ipagpaliban natin. Ngayon, kung hindi naman talaga po pwede o no choice, lumapit po kayo sa mga punsoy expert. Magtanong kayo kung ano ba ang dapat gawin sa ganitong mga transaction. Para nag-guide kayo ng mga punsoy expert. Wala namang ibang makakatulong sa inyo kung hindi yung mga punsoy expert. But siguraduhin nyo na totoong punsoy expert at may alam. Ang mahirap, nagtatanong ka sa mga punsoy expert na hindi naman pala punsoy expert. Baka dyan tayo magkaroon ng malaking problema. Kaya magtanong muna kayo sa mga nakakaalam ng mga ganitong mga paniniwala. At ngayon, okay, sa lahat ng mga tao, okay, hanggang maaari, iwasan natin po ang makipag-away sa loob ng ghost month. Iwasan po natin yan. Iwasan natin ang mainit ang ulo. Bakit? Kasi ganito po yun. Ang mga ghost, gumagala. Hindi naman po sila magpapakita sa inyo eh. At hindi kayo makakakita ng ghost. Ang gagawin ng mga ghost, bubulungan ng mga tenga natin na hindi natin sila nakikita. Kapag ikaw ay nasa magulo ang isip, nasa panahon ka na magulo ang isip mo, magulo ang isip mo, at hindi mo alam kung anong gagawin mo, diyan papasok ang mga ghost para bulungan ka. Ang intensyon ng mga ghost, malito ka, maguluhan ka, at gumawa ka ng hindi maganda. Ganun po kasi ang mga ghost. Itutulak ka niya sa masama. Itutulak ka niya para may magawa ka na hindi kanais-nais para magkaroon ka ng malaking problema. O di kaya, baka naman po may mangyari sa inyong masama. Kaya ang bilin ko po sa mga tao, mag-iingat po kayo. Hanggang maaari, iwasan nyo na kayo po ay nagagalit. Lalo na po kapag nasa loob ka ng ghost man. At kailangan laging nasa present of mind ka. Ngayon, pag-usapan po natin kung anong gagawin natin sa darating na ghost month. Anong paghahanda ang gagawin natin. Okay. Ngayon,
sa Ghostman, ang celebration po ay September 6. Pero kung gusto nyo po maghanda mismo sa araw ng September 6, kasi yung po ang July 15, pwede naman po kahit anong petsa eh. Pero ang talagang celebration is September 6. Kasi po, yun po ang July 15 sa Chinese calendar. At doon po kami nagse-celebrate, naghahanda ng mga pagkain. Ngayon, kung ayaw nyong gawin ng September 6, pwede naman yung gawin ng September 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kahit anong araw pwede naman po. Pero ang totoong celebration is September 6. Okay? Ngayon, paano at anong gagawin natin? Maghahanda po tayo ng 6 na tasa ng kanin. 6 na tasa na kanin. Tapos, 6 na baso na inumin. Okay? O baso. Tapos, 6 na klase ng prutas. Tapos, maghanda din po kayo ng isang buong manok. Maghanda din po kayo ng mga assorted na candy. Okay? Assorted na candy. Tapos, maghanda din po kayo ng isang steamed fish na malaki. Tapos, maghanda din po kayo ng isang malaking kakanin. O, kakanin. Opo. Tapos, 6 na klase ng prutas. Okay? So, ganun lang po kung paano tayo maghahanda. Pero, hindi natin ipapasok sa loob ng bahay. Kukuha po tayo ng table, ilalabas po natin yung table. Doon po sa labas ng bahay nyo, doon nyo po ilalagay yung mga pagkain. Lahat ng mga pagkain na hinanda nyo para sa Ghostman, doon nyo po gagawin sa labas ng bahay, hindi po sa loob ng bahay. At ngayon, kapag nakapaghanda na po kayo ng pagkain, okay, nakapaghanda na po kayo, okay, ang gagawin po ninyo, okay, ilalapag nyo sa lamesa, pagkatapos ihanda nyo na po lahat. Tapos maghanda kayo ng 2 piraso na insenso. Pwede po kayo magsindi ng insenso. Pwede nyong itusok kung saan nyo gustong itusok. Pwede sa chicken, pwede doon sa prutas. Ganun lang po, ialay nyo po ang pagkain para sa ghost. Pero, kabilin-bilinan ni Master Ang, hindi po ninyo kakainin yung pagkain. Yang pong hinanda ninyong pagkain ay para po sa ghost. Hindi nyo po kakainin. Okay? Malinaw po ha, hindi nyo po kakainin. Hahayaan nyo, magmula nung hinanda nyo hanggang kinabukasan, itatapon nyo po yung pagkain kinabukasan. Pero kapag itinapon nyo, ilagay nyo ng maayos. At ilayo nyo sa pinakamalayong malayo. Kasi may paniniwala na susundan ng ghost yung mga pagkain na yan sasama. At kapag itinapon nyo, huwag nyong ihahagis. Ilalapag lang po ninyo kung saan nyo po itatapon. Ilapag ng maayos pero huwag nyong ibabato. Pagkatapos, pwede na po kayong umuwi. Okay? Ganun lang po kasimple. Kapag tayo po ay naghahanda ng pagkain para sa Ghostman. At ganun din po kasimple pag dinidispose po natin yung maayos. Okay? Sa lahat ng mga tao, alam ko may iba sa inyo, hindi basta naniniwala dito. Pero wala po akong magagawa. Bilang isang punsoy expert, kailangan ko po sabihin sa inyo to. Taon-taon. Paalala na dapat po, pag nasa loob tayo ng Ghostman, meron po tayong dapat na gawin para hindi po tayo mapasama kapag nasa loob tayo ng Ghostman. At uulitin ko po, iwasan ang makipag-away, iwasan natin na makipagtalo sa kahit kanino. Kung wala naman pong kwenta, yung away, huwag nyo na pong patulan. Hindi naman po lahat ng tao kailangan patulan. Okay? At kailangan po maging madasalin kayo. Kapag nagagalit ka, at kapag hindi maganda ang araw mo, magdasal ka lang.
makikita mo, magbabago lahat ng kung anong meron dyan sa utak mo. Hindi ka mapapasama kapag ang tao ay nagdadasal. Okay? So, ganun lang po ang gagawin natin. At hanggang maaari po, uulitin ko po, ingat po tayo kapag nasa loob tayo ng ghost man. Katulad ng mga sinabi ko kanina, sundin niyo po ko, wala naman po kong masamang intensyon. Ang gusto ko lang po ay walang masamang mangyari sa inyo. At isa pa ho, dapat po iwasan po natin na nag-aaway-away tayo sa bahay. Kasi may paniniwala na ang mga ghosts ay darating sa September 30, sila po ay babalik sa impyerno. Kasi yung po ang katapusan, yan po ang katapusan sa September 21 po. Sa September 21, sa katapusan ng buwan ng Chinese lunar calendar, which is September 21, magsasara ang pinto ng impyerno. Kailangan po lahat ng mga ghost babalik sa impyerno. Ang problema, may paniniwala po kasi na may mga iba na mga ghost na pinalaya, wala na pong balak na bumalik sa impyerno. Ang gusto nila, doon po sa place na kung saan sila pumunta at nakita nila na nagustuhan nila, lalo na po kapag ang bahay puno ng mga toxic na mga tao, lagi nag-aaway, laging hindi magkasundo, nagmumurahan, nagpapatayan, nagsasalita ng masasakit na salita, diyan po, yan ang magiging problema natin. Baka yung mga ghost, hindi na po nila gustong umalis diyan sa bahay nyo. Kaya nga po, isa po sa kinakatakutan namin, na kapag nag-ghost man, hanggang maaari, ayaw namin na maingay ang bahay namin. Ayaw namin na nag-aaway-away kami. Ayaw ko na nagmumurahan kami sa bahay. Iniiwasan po namin. Kasi may paniniwala kami na kapag nandyan yung mga ghost at nakita nila na ganito ang klase ng bahay, hindi na po sila aalis. Sana po, umaasa po ko na maiintindihan po ninyo ako. Kasi alam ko po na may mga tao kasi na hindi naniniwala, pero hoping lang ako na sana pakinggan nyo ako. Lalo na po sa negosyo nyo. Iwasan nyo po na nag-aaway-away ang mga empleyado ninyo. Napaka-importante na yung mga negosyo nyo may harmony. Lalo na po kapag nasa loob tayo ng ghost man. Kasi kadalasan kasi sa mga negosyo, yung mga empleyado nag-aaway-away. Madalas hindi magkasundo. Tayong mga may-ari ng negosyo, may tungkulin tayo balaan ang mga tauhan natin na hanggang maaari huwag kayong mag-away. At bantayan ninyo para hindi po mamalasin yung negosyo nyo. Kasi may paniniwala din kami na may mga ghost na pumupunta sa mga negosyo natin. At ang nangyayari, hindi na po sila aalis. Pag nagsara ang pinto ng impyerno sa darating na September 21, yun po ang katapusan ng buwan ng Chinese lunar calendar, kailangan na pong bumalik ang mga ghosts. Ang problema, ayaw nilang umalis dyan sa negosyo na puno ng mga toxic, puno ng away. Gustong-gusto nilang magstay na dyan. Paano yung negosyo mo? Magugulat ka noon, wala naman pong problema. Pero ngayon, na sumapit yung ghost man, at dahil ganyan yung mga tao ninyo, hindi na po umalis yung ghost. Okay? So, uulitin ko sa lahat ng mga tao, mag-ingat po tayo kapag nasa loob tayo ng ghost man. Okay? Hanggang maaari po, maging ano lang tayo, positive. Positive lang. Positive lang tayo lagi sa buhay. Iwasan natin na tayo po mga tao laging galit. Iwasan natin na masyadong mainit ang ulo natin. Alam nyo guys, isa lang ang sekreto natin dapat. Kapag meron tayong mga problema sa buhay, o meron tayong mga hindi nararamdaman na maganda, o meron tayong mga tao na ayaw natin,
o kung ano pa, kung ano matatawag dyan. At alam nyo, marami naman po kasi, iba-iba kasi ang pinagdadaanan natin. Alam nyo, kumapit kayo sa Diyos. Kumapit kayo sa Diyos. Magdasal lang po kayo. Hindi po kayo magkakamali sa buhay kapag ang tao nagdadasal. Kailangan lang po, hindi naman po kailangan pumasok sa simbahan eh. Kahit dito, kahit saan, kapag galit ka, magdasal ka lang. Tingnan mo, mawawala lahat ng galit mo. At alam nyo, siguro hindi lahat ng tao gagawa ng masama. Kapag ang tao nagdadasal, alam mo, yan ang teknik ko sa buhay. Pag mainit ang ulo ko, masama ang loob ko, at kapag galit ako dito sa taong to, simple lang ang ginagawa ko. Aalis ako, magdadasal ako. Mamaya-maya, tingnan nyo. Nawawala na lahat ng nararamdaman ko doon sa tao na hindi ko gusto. Ganun lang po ang teknik. Kapag hindi naman po umaayon sa akin ang mga bagay na gusto ko at disappointed ako, magdadasal lang ako. Tingnan mo, mawawala lahat ng mga kung anong negative. Ganyan lang po ang sikreto. Okay? So sa lahat ng mga tao, gumawa po ako ng video nito, sana nagustuhan nyo po. Pagpasensyahan nyo na lang po yung paraan ng pagsasalita ko. Kasi po, alam nyo, ginawa ko lang to ng hindi, iba'y kasi yung nararamdaman ko ngayon eh, kasi tag-ulan. So medyo pagpasensyahan nyo na po. Pero hangad ko na sana na itong video nito ay makatulong po sa lahat ng mga tao. Ako po ang inyong Master Ang. Nagbibigay po ako ng libre consultation, libre hula, wala pong bayad, at kahit lumapit po kayo sa akin kung ano man ang gusto nyong malaman tungkol sa bahay nyo, tungkol sa business nyo, pwede nyo akong puntahan, libre din po. At kung sakali man napatid, nasira ang mga bracelet ninyo, gusto nyong ayusin ko, dalhin nyo sa akin, aayusin ko, walang bayad. Gusto nyo na yung mga lucky charm ninyo na mga figurine at yung mga lucky charm ninyo na mga bracelet, dalhin nyo sa akin. Libre, ibe-bless ko, walang bayad. Totoo po yan. Hindi po gawa-gawa yan. Wala pong kahit anong nakatago dyan. Talaga pong ino-offer ko sa inyo libre. Sa lahat ng mga tao na gusto nyo malaman kung ano ba dapat nyong gawin sa career, business, o may kung anong problema kayo, pumunta lang po kayo. Wala pong bayad. Subukan nyo po. Subukan nyo. Saan po kami matatagpuan? Kami po ay matatagpuan po sa Alimol, Cubao. Alimol. Sa Cubao po kami. Malapit po kami sa Araneta Coliseum. Malapit din po kami sa SM Cubao. Tapat ng SM Cubao, nandun po yung Alimol. Pumasok lang po kayo dun sa loob ng Alimol, Cubao. Nasa upper ground lang po kami. Hanapin nyo lang po, maliit lang naman po yung Alimol, yung mall, para hindi nyo kami makita. At hanapin nyo po yung store na Master Ang. Okay? Nandun po yung store ko. Okay? So sa lahat ng mga gustong lumapit sa mga katulad ko na punsoy expert, uulitin ko, libre po, wala pong bayad. Kahit na gusto nyong itanong tungkol sa mga bahay nyo, gusto nyong malaman kung ano ba meron dyan sa bahay nyo, i-video nyo. Kunan nyo lahat, tapos dalhin nyo sa akin. Tuturuan ko kayo kung anong dapat nyong gawin dyan sa bahay nyo. Libre, walang bayad. So sa lahat ng mga tao, pumunta lang po kayo sa akin. At ako ang tutulong sa inyo. At kung gusto nyo naman po, i-follow nyo lang po ako dito sa Facebook. Makinig lang po kayo. Yun nga lang, medyo ako po ang tipo ng punsoy na medyo matapang, malupit ko magsalita. Kung minsan nagmumura, depende, case to case. Kapag gumagawa po ako ng mga topic, yes, nagmumura ako, inaamin ko. Pero nilalagay ko sa lugar kung ano yung topic para maintindihan nyo. Hindi po ako, como punsoy expert, ay kala nyo perfect ako. Tao din ako, katulad nyo rin. So uulitin ko, sa lahat ng mga tao, pwede nyo kong puntahan.
Libre po, walang bayad. At pwede nyo rin ako i-follow dito sa Facebook ko, o kahit sa YouTube, o kahit sa TikTok. Okay? So sa lahat ng mga nanood, maraming salamat at hanggang sa muli.